marami nang inutos niya, ipapatay, pinapatay. Ganyan yun yung parang sabog pumupunta sa amin. Doon kami pumupunta ng opisina, parang umuutos nga patayin nyo. Parang manok ang tao sa Davao City. Pinapatay lang walang dahilan. So hindi ito, ano ibig sabihin ng sabog? Parang lulong sa droga si Paulo. Minsan nagwawala yan. Minsan nagwawala. Basta sabog yan. Okay. Ngayon, dahil kasi sinasabi na ang pinapatay yung mga kriminal at yung mga adik, ang sinasabi mo, yung mga pinapapatay ng DDS ni President Duterte at ni Vice Mayor Paulo Duterte ay mga ordinaryong mga tao. Ordinaryo. Mga hindi ito involved sa droga? Hindi. Yung iba naman, yung mga malalaking nagdodroga sa Davao City, hindi man namamatay. Kasagaran yung napapatay doon, yung maliliit lang. So wala kayong pinatay na drug lord na malaki sa Davao City? Walang pinatay sa Davao malaki. So, anong palagay mo? Bakit ganun yon? Bakit ganun ang nangyari? Kasi sinasabi nila na itong modelo yung Davao City. Pero may mga drug lord ba sa Davao City sa inyong pagkakaalam? Meron, ako pagkakaalam ko, meron mga drug lord yan, yung mga Chinese, kasama mga barkada ni Paulo Duterte. Kasi nagiinuman sila, nag-uusap-usap, minsan nakikita namin sila. Pero ito, Hindi ko lang alam ang mga pangalan ng mga Chinese, pero palagi niyang kasama ng mga class ngayon, bar. so walang drug lord kayo na pinatay? Wala. Siguro yun din ang dahilan kung bakit walang drug lord na pinatay dito sa sa war on drugs nila. And ano pa ang inyong madadagdag na hindi na-cover dun sa mga initial nyo na salaysay? Ang isasabi ko lang, sir, sobra na sila sa umuutos nga pumapatay. Hindi namin nalalaman kung sinong pangalan. Bigla lang tinatawag kami, pinapapatay sa amin. Parang nakukonsensya na din ako. Ang sobrang dami na ang namamatay sa Davao. So ang nag-uutos lang para maliwanag is si President Duterte, Rodrigo Duterte at Ang si anak, si Vice Mayor Paulo Duterte. Palagi yan umuutos. So, yung tinatago namin yung sakyanan sa bodega ng Gaisano subdivision, nandoon naka-standby yung van namin, yung itim, nandoon naka-standby yung para pangdukot namin. Nandoon sa bodega ng Gaisano ng Davao City. That's all, Madam Chair. Thank you, Senator Trillanes. Next is Senator Drilon. No questions. I have heard enough. Thank you. Senator Soto. Thank you, Madam Chairperson. The points that I would like to raise or highlight are the perspectives on the other side of the coin, and this is directed to the PNP and the CHR. But let me just throw one or two questions to the witness that you brought here this morning, Mr. Matupato. I'd like to know, Madam Chair, if the witness can provide a corroborative witness. Ang ibig sabihin po, meron po ba kayong maipoprovide sa amin na isa pang testigo na magko-corroborate sa lahat na sinasabi nyo? Kusa akong pumunta dito, kasama ko yung asawa ko. Yung Yung unang tanong ko, meron ba kayong maipipresenta na ibang testigo na magko-corroborate sa sinasabi ninyo? Wala din. wala. Natatakot din. Matatakot. Hindi, tinatanong ko lang kung wala o meron. Wala. Okay, sige. Tapos, meron po ba kayong in-execute na sworn statement dyan sa mga sinabi nyo? O ngayong umaga nyo lang pinagsasabi lahat yan? Wala pa kayong ginagawang affidavit? Wala pang affidavit.
Wala pa. Okay. So, Inform Senator Soto that after his testimony today, the chair or the committee would, the chair, especially the office of the chair, would be having or preparing or will prepare a judicial affidavit for the witness, meaning we will ask somebody, we will ask a lawyer to assist him in the execution of a judicial affidavit. So because we hope that through a judicial affidavit, a written form, then the witness would be able to really further clarify and further narrate everything that he knows for purposes of any appropriate legal or judicial proceedings. and also, that means we will be able to scrutinize the testimony, no? And just not for media purposes. Yes. So it's better that we have it there. All right. Now, paano po kayo nagpunta rito? Sino po nag-arrange sa pagpunta nyo rito? Ah, Meron lang tumulong sa akin, sir. Hindi ko lang Sino po? sasabi. Basta meron tumulong sa akin na pumunta ang ako dami dito. niyong sinabing pangalan kanina, nakasama niyong pumapatay. Yung nagdala lang sa inyo rito, hindi niyo masabi. Hindi ko lang ikuhan, sir. Ito isasabi. Bakit? Oo. Baka pag-initan din. Pag-initan. Hindi, nagdilala kayo dito eh. Alam ninyong may hearing dito ng ganitong oras, ganitong araw. Gusto lang naming malaman, sino nag-arrange ninyo ng pagpunta nyo rito? Hindi ko man alam, sir. Basta pumunta lang kami dito. Gusto ko Iba yung sinasabi nyo ngayon. gusto akong lumangtad talaga para malaman ng taong bayan yung ginagawa namin. Actually, hindi ko na sana kayo Nakukonsensya na tatanungin. Kasi yung mga sinasabi ninyo, lumabas lahat ng campaign period sa social media eh. Narinig ko yung karamihan dyan sa mga ganyan eh. Pero yun nga, hindi nyo masagot yung tanong ko. Ngayon, sabihin nyo, kayo lang at saka nung asawa mo nagpunta rito. Pero tinanong ko kung sino nagdala sa inyo. Ayaw mo sabihin yung pangalan. Hindi ko Anyway, lang okay na po yan. Leave it at that. Salamat. Let me focus now on my main issue. To the Philippine National Police, General De La Rosa, kanina meron silang binabandera dyan, pati sa media binabandera na 3,526 deaths. Di po ba? Yun yung sinasabi. Tama po ba? Sinasabi. Yun daw yung total ng mga napapatay dito sa drug war. At kanina narinig ko, binanggit ng chairperson, 2,000 plus yung unknown kung sino pumatay na pwedeng tawaging vigilante killings. Your Honor, yung atin pong records dito, as of 8 o'clock of this morning, the number of DUI death under investigation is 2,035. Death under investigation, Your Honor. Death under investigation. Yes, Your Honor. 2,000 Hindi po ito na-classify kung kung sino pumatay. kung ito ay lahat ay drug-related. Hindi po okay. masasabi kung drug-related ito lahat. Again, sorry, the exact number, General. 2,035. 2,035, Your Honor. Okay. Yung namatay naman, Your Honor, sa Police operation. police operations as of this morning is 1,506. 1,506. Yun, sa police operations yan. Correction, Alright. correction, Your Honor. Apo? Tama po ba? Alright. So, Senator under Soto, poli- just with your permission, just to follow up para lang hindi ko po makalimutan. The last time, Madam Chair, I asked for spot reports and now it is focused again because of these deaths. Meron ho ba nasubmit na spot report? This is in relation to the question of Senator Soto. Mayroon na po bang nasubmit na spot report? Hiningi ko po ito nung last hearing. Your Honor, the spot reports are with the President, Your Honor. According to him, he's going to read them. Then he will give it back to us and to be submitted to you. To answer the question of Senator Drilon, they originally submitted those spot reports pero binawi po.
Yes, Your Honor. So you're now saying it's with the President. Yes, Your Honor. So it's not Alright. with the committee. All right, thank you. My questions are merely the predicate for my main point. My main point po kasi, is to look at the other side of the coin. At hindi yung na-highlight lang sa media. So, sige, korekin nyo na muna yung figures nyo, tapos papunta ako sa main question ko. Killed in police operations, Your Honor, is correction. It's 1,105, Your Honor. 1,105 as of As of 8 o'clock this morning, Your Honor. 1,105 as of 8 o'clock na operation. Ano ho yung Ito ngayon ang tanong ko. 1,500? Sandali lang po. Excuse me, Senator Soto, with your permission. Ano po yung binanggit niyong figure kanina na 1,506? Mali po yun, Your Honor. Mali Corrected talaga. kami. Mali yun, mali yun. Mali yun. Ito So po yung it's correct. 1,105. 1,105. Yes, Your Okay. Honor. Now, thank you. Thank you, General. Hindi po ako interesado ron. Predicate lang po yung tinatanong ko lang. Ang interesado ko, ilan na na-aresto ninyo? Ang aresto, Your Honor, is total arrested is 16,891. Yun ang sinasabi ko. 16,891. Your Honor. 16,891. Yes, Your Honor. Arrested mula nung July 1, Your Honor. July 1 up to, as of now sa mga drug operations ninyo. Yes, Your Honor. Oh, This is therefore- further, excuse me, Your Honor, further subdivided into user 6,256, arrested poser 10,635. A total of 16,891 arrested users and posers. Ito po, para sa kaalaman ng lahat, Kaya ko na gusto matanungin at malaman Masyado tayo nakafocus dun sa mga napatay sa police operation, mga vigilante killing. Nakakalimutan na natin na nagtatrabaho yung Philippine National Police. 16,891 ang arestado sa mga operations. Hindi pinapatay lahat yun. Dahil hindi nagre-resist. Ang nagre-resist yung 1,105 according to your records, hindi po ba? So Yes, dapat Your Honor. mabigyan din natin ng highlight yun at wag yung puro the other side na dinidiinan ng gobyerno. Kaya ako tinanong. So tama pala yung nakarating sa aking impormasyon. Ang total... hindi pa, sa CHR pala ito. So ang total po nun, wala pa doon yung mga sumurrender. Yes, Your Honor. The Iba pa yun. surrenderers are 712,848. 712,000. 848 as of today. 712,000 ang surrenderers na either pusher or user. Yes, Your Honor. Okay, itong 16,891 na arestado ninyo because of the drug operations that has been done from July 1 to now, to this morning, ay buhay lahat. Buhay po, Your Honor. Correct. Thank you very much. Now, may I now proceed to my questions for the CHR? Kasi you have Who can represent the CHR for purposes of responding to the questions of Senator Soto? Anybody from the Wala CHR? ba The rito? chairperson is not around, but there kung wala I see. man, Madam Chair, I will just... Although there are officials, there Alright, are I will just officials. place on record, kung nakikita niyo po itong dami na to, bawat isang page nito, dalawang istorya. Hindi istorya, kundi reports. Spot reports included, na ang total nito, 1,350 crimes committed by pushers and addicts. Ang gusto kong malaman sa CHR kung ano ginagawa ninyo rito sa mga biktima nito, mga pusher at mga addict, at hindi yung mga biktimang pusher lang at naka-addict lang or suspected pushers. So for the record, I want a report from the CHR. Bibigyan ko kayo ng kopya ng lahat na ito. 1,350 to. Na mga ang krimen, sari-sari, from violation of 9262, which is the Anti-Violence Against Women and Children Act, at napakahaba na listahan,
physical injuries, direct assault, acts of lasciviousness, child abuse, attempted rape, carnapping, attempted homicide, attempted murder, attempted parricide, unjust fixation, theft, lahat committed by drug dependents and drug pushers. Yung mga biktima nito na naririto listahan, gusto ko malaman kung kumikilos kayong human rights at CHR. At wag yung puro human rights ng pusher or suspected pusher at human rights ng mga drug addict. That is my point, Madam Chair. So I will submit copies and will ask that the CHR respond. I want to know how many cases you have looked into sa mga biktima nito, na mga pusher na ito at mga addict na ito. Thank you, Madam Chair. I'm through. So you are submitting those documents to the CHR. Now, may I know whether CHR would want to respond or to react to that? If only you would want to, or you would rather that you would just submit what is being required or requested by Senator Soto. Is there a response to that? Because I would also think that is Good morning, unfair. Madam Chair. Attorney Atilano of the Commission on Human Rights. The CHR is also investigating cases involving rape, including violence against women, committed by any person, not only those committed by, allegedly committed by authorities of the state, including private persons. That's very good because one of the cases that I saw here na ako'y nalulungkot, may mga ama na tinuturuan maging adik yung anak nila. Ang aga-aga pinapagamit ng shabu, pinagagamit ng marijuana at kung ano-ano pa. Napakaraming kaso nito na sana bigyan nyo ng aksyon din sapagkat mas mahalaga nga ito dahil ito mga biktima. Thank you. Madam Chair, can I Senator Trilon? just on the point of the spot report that we requested during the last hearing, kailan kaya po pwede masubmit sa amin ito, General De La Rosa? I will, Unang-una po, sinubmit nyo and then binawi. Is that correct? Hindi, Your Honor. We were ready to submit the spot reports. But kulang pa yun. Hindi pa dumating yung sa Region 3 at sa Region 4. Gusto ko po sana, buo na lahat isubmit sa inyo. But after that hearing, hindi na kumpleto, hindi na submit. Pag-uwi namin, Your Honor, tinawagan ako ni President Duterte, sabi niya, I will read those reports, titingnan ko muna. Then bago ibigay ko sa iyo, then saka mo i-submit doon So sa... is it not a fact na, according to the chair, sinubmiti sa amin, tapos binawi? Hindi ko po alam, Your Honor, kung na-submit na. Basta nandito wait. yun, hindi pa kumpleto. I told you, Your Honor, yung last meeting na, last hearing natin na hintayin namin makumpleto, Your Honor, then submit namin. Pero sabi natin nga, kung ano man ang available, isubitin nyo na. But in any case, it's not with us, and may I seek a clarification from the chair whether or not this was submitted and what happened afterwards? Yes, the committee secretary has just verified that in fact these were submitted already. And I'm checking the exact date that this was submitted, but somebody called, I mean, right after the hearing, right? Okay, the submission was right after the second hearing. And somebody called and asked that this be retrieved. So we acceded. Madam Chair, just by the way, just one point, no question. The records that I am saying, or these reports and cases that I'm saying, only occurred this year. Hindi po itong 1,315 crimes na kinamit nitong mga poser at mga user sa tao against people. Ito palang taon na ito. January to August. Thank you. Yes, so, Madam Chair, so, you see, this spot report is very important because this is the best evidence as to the what happened, at least in the initial investigation. That's why it is called spot report dahil po pag ni-report yung krimen, agad-agad iniimbestigan ng presinto at ang presinto ang gumagawa ng spot report. So ito yung almost simultaneous
investigation. That is why it has a high degree of credibility. Kaya po aming hinihingi para makita naman natin kung paano po ang reaksyon ng mga presinto dito sa mga nangyayaring namamatay. So, anyway, to go back to the point, so, nasaan po itong spot reports na ito ngayon? Binabasa po ni Presidente, Your Honor. Lahat ng spot reports binabasa ng Yes, sir, Presidente? yes, Your Honor. Sabi niya, ibigay ko na sa kanya. All right. So, hindi natin alam kung masusumiti ito sa committee. Your Honor, I would like to put it in record na wala po kami tinatago. Gusto ko sana ibigay na yun, Your Honor. But Wala naman kami po sinasabi may kinuha tinatago ko kayo. ni Presidente, Your Kaya Honor. nga po. Kaya, sino susundin ko? Ikaw o yung Presidente ko, Your Honor? Kaya, the President ordered me to submit it to... May we remind General De La Rosa to be not using this forum for those antics. It's rather insulting to a member of the Senate. General De La Rosa, I was asking that as a member of the committee, and it was to the committee that the record was to be submitted. That was approved by the chair, and there was no objection from any member of the committee, and therefore it was a committee action. Hindi po personal. At wala po akong personal dito. Tayo po ay naghahanap lamang ng katotohanan. Kaya po kasama dito sa paghanap natin katotohanan, yun po sana mabasa natin yung spot report. Pero sabi po ninyo, yung lahat ng spot report nasa kay Pangulong Duterte. Tama po ba? Yes, Your Honor. Lahat. Yes, Your Honor. Alright. Mula noong, kailan pa tayo nag-last hearing dito? August 23. August 23. May mga ilan pa ang namatay mula noong August 23 hanggang ngayon? Wala, yeah. We will check it out, Your Honor. Yes. Please give us time, Your Honor. Okay, ang tanong ko lang, yun po bang mga namatay mula noong August 23 hanggang ngayon, nasaan yung mga spot reports? Nasa amin, Your Honor. Nasa inyo? Yes, Your Honor. Nasa hawak niyo po ba ngayon? Hindi po namin dala, Your Honor. Nasa mga Ngayon. Pwede kanya-kanyang po ba- units. Alright. Pwede po ba yung at least, yung hindi hawak ni Presidente mula August 23 hanggang ngayon, pwede po ba yung mga spot reports na yun isumiti nyo sa Senado? Hindi po sa akin, sa Senado, sa komite. Yes, Your Honor. Ay, okay. Kailan pwede nyo bang isumiti this afternoon? That would be a nationwide collection of data, Your Honor. So, Okay. baka pwedeng give us at least 1 week, Your Honor. Okay. Ang sa Maynila, NCR, Region 3, Region 4, yan po ba ay pwede nating agad-agad mapadala sa Senado? May I interject ka, Madam Chair? Ano bang nature ng Go ahead. spot report ngayon? Di ba, ang alam ko, in this day and age of technology, computerized na tayo lahat, ah. Yes, Your So, Honor. kaya siguro this afternoon. Nung araw yung panahon namin, talagang matagal. Kasi typewriter pa. Ay, Tapos ngayon, radio pa na sira. Pero ngayon siguro dahil computerized, baka naman this afternoon pwede na mag-gather yan even nationwide. Thank you, Senator Ping. Yes. We will do our best, Your Honor. Baka, pero kung pwede, Your Honor, baka abutan pa next week or Monday, Your Honor. Pwede po, kung sabi nga ni Senator Lacson, electronic na lahat yan eh. Mayroong electronic report. Baka pwede namang ibato na sa amin email, pwedeng ibato sa amin ngayong hapon o pwede po ba? As soon as makonsolidate namin lahat, Your Honor. Hindi, siguro nga, consolidate electronically. Under the law, an electronic document is acceptable as evidence. Kaya po pwede, electronically transmitted spot reports, you can electronically transmit it to the committee this afternoon. Pwede po ba? We will do our best, Your Honor. Pero pag hindi makaya ngayong hapon, baka bukas. Baka bukas. So Kung hindi kaya bukas, Your Honor, baka Lunes. Another interjection, Kasi, Madam Chair. Your Honor, talagang ikukonsulate namin, Your Honor.
Kung kaya namin ngayong hapon, gagawin namin. Another interjection with the permission of Senator Drilon. Yes, sir. Would you need a clearance from the President before you submit to the Senate or to the committee copies of those spot reports? We want to be clarified kasi kung kailangan ng clearance, we will wait for the clearance to be granted. I will ask his clearance, Your Honor, from the President. I will ask, Your Honor. You will ask, so hindi po pwedeng ibigay sa amin sa committee at sa Senado kung walang clearance po ang Pangulo. Ganun po ba? Kasi sinabi niya, Your Honor, basahin daw niya muna bago ko i-submit dito. Oo. So Yun since gusto niya basahin, papasa ko muna sa kanya, then kung clear na sa kanya, saka ko ibigay dito. Yung Your Honor. nakaraan po yan, kaya kung tinatanong, mula nung August 23, mayroong mga spot reports naman siguro hanggang ngayon. Sabi mo mayroon, kaya yun po ang aming hinihingi. I am ready to give it, Your Honor, yung hindi pa naibigay sa kanya. Oo. I'm ready to give it to you anytime. Not Pero to kung me. tatawag sa Your Honor na huwag mo na isubmit, hindi ko rin muna isubmit, Your Honor. Not to me. Wag mong gawing personal ito dyan. Committee, ito, Your Honor. sa committee, ano? At hindi naman akin ito, ano? Ito'y trabaho ng committee. Yes, Kaya Your Honor. po, so yan po ang sitwasyon. Kailangan i-clear kay Pangulo yung pagsumite ng spot reports mula Agosto 23 hanggang ngayon at yung mula Hulyo 1 siguro hanggang August 23, ganun din. Ha? Ganun po ba? Kiniklear ni Presidente. Kung wala siyang tawag sa akin, Your Honor, di ibigay ko sa iyo anytime, makumpleto na. Pero pag tawagan niya ako na huwag muna at titingnan ko, basahin ko muna lahat yan, then ibigay ko muna sa kanya. Ilang libong committee reports, spot report ito? Marami, Your Honor. Oo, Dahil, siguro matagalan si Presidenteng basahin ito lahat. Ano? marami talaga, Your Honor. Oo. Sa dami niyang trabaho, siyempre matagalan ito. Kung sasabihin ni Presidente, isubiti muna sa kanya, wala tayong magawa. Hihintayin natin. Yes, Your Honor. That is his instruction, Your Honor. At pag tumawag si Presidente, yun na yun. Yes, Your Honor. Sige, salamat po. Salamat. Thank you, Senator Drilon. May I also inform the committee that we also extended an invitation to the PNP Crime Laboratory for them to produce copies of the SOCO reports. As of this very moment, they have not complied. So may we know whether there is a representative from the PNP Crime Lab or through the, if the PNP Director General, nandyan pala yung, can you please identify yourself? Yes, Your Honor. I am Police Chief Superintendent Aurelio Trampe Jr. And your position, please? I am the Acting Director of the PNP Crime Laboratory Group. Okay, do you confirm having received a copy of our letter invitation? Yes, Your Honor. And are you prepared to comply with the request for the PNP Crime Lab to produce before this committee copies of the SOCO reports of the various deaths under investigation? Your Honor, I have not with me the copy of the SOCO reports. It's with the individual SOCO teams, and they are submitting it to the requesting investigator on case. Is that the procedure within your office, that the various SOCO reports from the various SOCO units all over the country would not automatically submit copies of those SOCOs to the central office? Ganun ho ba yun? Kailangan ho bang hingin muna sa kanila? Actually, Your Honor, it is released. The result of the SOCO report is released to the investigating unit with the file copy retained in their office for purposes of the investigation. So sa inyong opisina po, kailangan nyo muna pong i-collate o i-gather yung mga reports na yon from your various units. Ganun ho ba? Kaya ngayon wala kayong dala.
I have not. Have you I taken steps? Have you taken steps to comply with our request? We will require them to submit, Your Honor. I thought we have consolidated data of the SOCO reports we have conducted nationwide. What did you have again, po? What do you have? The data of the SOCO reports that we have conducted under the police operation and the death under investigation. So just the data? Yes, Your But Honor. not the reports themselves? Yes, Your So Honor. based on your data, ano po yung pwede nyong i-share sa amin? The total number of SOCO responses we have conducted and number of bodies recovered and the firearms recovered. This is the only the Dala-dala data. nyo po yung data na yan. Yes, Your Honor. Paki-summarize po yung data. Yes, Your Honor, for summary and data report of SOCO responses involving drug-related incident. For Matrix A, responded cases under police operation or manhunt. For total number of SOCO responses from July 1 up to September 9, we conducted 708 responses. The total of firearms recovered is 732. The serviceability of firearms, 339, 14 not serviceable, and 379 for testing. Result of operation, positive, GPR, result of GPR, or gunpowder residue, 396 positive, 26 negative, and for testing is 310. Result of paraffin test, positive 118, negative 194, and data for verification 403. So, ang tinutukoy nyo po dyan, yung mga firearms na mga na-recover at Yes. yung paraffin tests. And gunpowder residue. Gunpowder residue. Yes. Gunpowder residue found where? So firearms, it is subjected to the gunpowder residue test. Sa firearms. Yes, Your Honor. Yung firearms na ginamit ng mga operatives. Yes, Ganun yes, ho Your ba Honor. yun? And ano hong test ang ginagawa nyo dun sa mga pinatay? Actually, we conduct paraffin tests. Dito po sa death under investigation, if I may summarize, total number of SOCO responses for DUI, 534. Types of total of firearms recovered, 28. Serviceability of firearms, serviceable 17, not serviceable 0. For testing 11. Yan po yung mga firearms na mga pinatay o yung mga, Oh, yes, mga ma'am. baril ng supposedly na recover. During not under police operation but death under Investigation. Okay. So what we're seeing here is that since you just mentioned a portion Yes. of yung statistics natin sa deaths under investigation, hindi naman lahat ay na-examine ng SOCO? Ganun ba? O hindi lang po updated ang inyong data? Na-examine po lahat pero it is better related kung individual SOCO report depending on sa Okay, so circumstances sa of ngayon the nga crime. po, Yes. sinabi nyo na wala pa yung mga individual SOCO reports na yan In my from the possession, not SOCO units concerned. Yes, Your Now, Honor. so yung tanong ko po uli kanina ay what steps have you taken to gather and to collate all of these individual SOCO reports for submission to the committee in compliance with our September 7
2016 letter request? Maybe this is still being collected, Your Honor. We will submit it once it is completed. Kailan po kaya maaasahan namin na masubmit nyo po yung mga individual SOCO reports? Kasi importante rin po ito, katulad ng spot reports. Yes, Your Honor. Please give us 10 days, Your Honor. We will submit. 10 days? Yes, Your Hindi nyo Honor. po kayang earlier? We will try in 5 days, Your Honor. Best efforts po. Best efforts. Kung Yes, pwedeng mas, yes, mas yes, sir. maaga kaysa 10 days. Thank you very much. So, yes, Senator Drilon. Yes, going back to my request, may I know, Madam Chair, from our legal staff, whether spot reports are excluded from the Freedom of Information Administrative Order signed by the President? Does anybody know that? We ask our committee secretariat to check it out, to get a copy of that executive order, the FOI executive order, and we will double check. Yes. Would the General De La Rosa would not be aware of what is the Freedom of Information Administrative Order or Executive Order signed by the President? I am aware about that, Your Honor. Sorry? I am aware about that, Your Honor. I heard about that. You are aware? Yes, Your Honor. Now, would spot reports be excluded from the coverage of access to documents under the Freedom of Information Administrative Order signed by President Duterte? Hindi naman siguro, Your Honor. Hindi. So, so pwedeng hilingin. Pwede, Your Honor. Pwede. Okay. Sige. Yan lang po. Salamat po. Thank you, Senator Drilon. Thank you, General De La Rosa. So we now call on Senator Lacson. Thank you, Madam Chair. Ang premise po ng aking mga itatanong, yung motion na inihain ng ating kasamang si Senator Trillanes dahil gusto kong informed yung decision ko kapag ako'y bumoto sa plenary kung siya'y isa sa ilalim sa Witness Protection Program o re-recommenda ng Senado at kung siya'y bibigyan ng legislative immunity. So, ang tawag po rito, test ng credibility. Hindi po ba? Dahil gusto ko rin ma-verify yung kanya mga sinabi kung talagang totoo. Nang sa ganun, pag boto ko, alam kung tama yung aking boto. So, having Go said ahead, that, Ginoong Matubato, hindi ito parang kayo gipitin o pressure. Gusto ko lang malaman talaga kung kayo talaga nagsasabi ng totoo. Ano? Hindi ko naman kayo hinusgahan. Katunayan, kanina, nasa side ng caution ako nang agad-agad sinuportahan ko yung motion na kayo isa ilalim ng proteksyon ng Senado, ng aming OSAA, yung Senate Security. Ang unang tanong ko po, sa dinabi namin ng mga sinabi niyo pinatay ninyo, mahigit 1,000 di ba sabi niyo kanina? Ilan po doon ang kilala ninyo na pwede naming ma-verify na talaga namatay kasi baka mamaya sinabi niyo 1,000 o kaya 10 o 100, baka naman buhay yung iba, sira na yung credibility ninyo. So, ilan po doon ang talagang kilala ninyo, yung pinapatay sa inyo at kilala ninyo? Yung kilala ko, sir, yung kilala ko, si June Barsabal, Sige po. Yung- Teka muna, si June Barsabal, paano po siya pinatay, saan pinatay, so hinuli namin sa island. kailan, yung 5Ws lang po, para ma-verify lang namin. Hindi ko na natatandaan yung anong year, basta line of 90, 93, 94 ba? Ganyan. Paano po pinatay si... Hinuli muna namin sa Kaputian District, katapos dinala namin sa kang Mayor Duterte sa golf. Pagkahuli, pinalo niya ng golf ng pangpalo, naubos yung ngipin. At Pagkatapos, bakit po pinatay? dinala namin sa mga aquari. Okay po, bakit po pinatay? Basta ang nalalaman ko, parang agawan lang ng lupa ni June sa mga tao niya. Kasi ito si June, Ano pong full name ni June Barsabal ba yun? Barsabal. Anong pangalan ni June? June talaga. Hindi, ang June, junior yun eh. So may pangalan siya. Basta ganyan lang ang nalalaman ko sa... Anyway, we can verify that. Ano. Yung iba pa, Yung iba ko,
yung binaril namin sa Bolton Isla, si Tikboy Villegas. Yung, kung pwede, yung tunay na pangalan, yung talagang... Villegas talaga, sir, ang Villegas. apelyido, sir. Tikboy. Oo, boy. Kailan at papaano? Ah, Bakit? Saan? Suspect lang sa drugs, sir. Suspect lang sa drugs si Villegas. Kailan? 92. May mga record ba ito sa presinto? Yung mga napatay na ito? May mga record. May mga So, record. mati-check namin. Pag binigyan yung mga pangalan, i-check namin kung tama o tugma doon sa inyong mga tinestify Oo, kanina. May mga record yan. Okay, kwento nyo nga ulit kung paano nyo, sabi nyo kasama kayo sa pagpatay kay Richard King o sa pagpaplano lamang? Hindi ako kasama dyan, kaya wala naman ako sa kanila. Nagpaalam naman ako umalis. Yung paghuli sa akin, yan ko lang na kuan, saka Hindi, pero kinuwento nyo kanina kung paano pinatay si Richard King. Oo, di yung ba? kasamaan ko- Paano nga siya pinatay? binaril sa hotel sa kainan. Doon binaril ng dalawa kong kasama si Anong hotel po yun? sa McDo din. Saan? McDo kumakain. McDonald's? Oo. Makain. Ito kasi binasa ko anyway, madali mag-google ngayon eh. Shot at close range. Pinatay, saan siya binaril pala? Anong parte ng katawan? Sa ulo binaril nila, sa ulo. Okay. Shot at close range, in the head, while in a gathering of his distributors inside Vital Seas building, opisina niya. So mali po yung kwento sa inyo nung inyong Tumawag yung si inyong Roy. tanungan. Yun ang sinasabi ko, magte-testify kayo under oath. Dapat totoo lahat ng sinasabi ninyo dahil alam nyo, hindi ito biro-biro yung ginawa ninyo kasi pwede kayo makulong. Opo, sir. Kasi inamin nyo at kayo naman binalaan ng aming chairperson na ang inyong sasabihin dito, kayo under oath, wala naman kayong immunity. Hindi pa naman namin dinidecide kayo bibigyan ng legislative immunity. At ang legislative immunity, ang covered lang noon, na yung gagamitin nyo o yung sasabihin nyo rito ay hindi pwedeng gamitin laban sa inyo. Hindi pa naman ito yung sinasabing judicial immunity na kayo'y malilibre sa kaso at bilang isang state witness. Wala pa po tayo ron. At yun mismong mga tinestify nyo rito, liliwanagin ko uli, pwedeng gamitin laban sa inyo. Kasi kayo'y binalaan at kayo may katabing abogado. Kaya nga tinanong ko kanina kung pinapayagan sa ilalim ng ating batas na ang government lawyer umakto bilang counsel ng isang testigo na mag-i-incriminate sa kanyang sarili. Kasi dapat counsel of choice ninyo or merong PAW lawyer na kikilalanin ninyo na mag-a-assist sa inyo. Ang CHR, hindi ko sigurado, hindi naman ako abogado, kung sila ba'y magkukwalify para mag-aktong abogado ninyo sa ganitong klaseng pagdinig. So, yon uulitin ko, kailangan maingat kayo sa pagsasalaysay. Tulad yan, mali yung circumstances ng pagkakwento ninyo sa pagpatay kay Richard King. Dahil hindi naman po sa McDo siya pinatay. Siya pinatay sa loob ng kanyang opisina. So, paano namin, or ako, particularly, paano ako maniniwala ng inyong tinestify, totoo. Kasi may kasabihan din sa batas, pag kayo'y pumalpak sa isa, pwede kayong mapaghinalaan na palpak na kayo sa lahat. I-remind ho natin ng witness na kapag ho sumasagot kayo, pag nagkukwento po kayo, yung base lamang sa kaalaman nyo, personal. At sa katotohanan, mas At importante. katotohanan, syempre, yung personal. Kasi inamin nyo naman kanina na hindi kayo mismo kasama doon. Kayo lang ang parang ginawang fall guy. So, pero kinento mo nga kung sino ang mga alam nyong pumatay, saan, paano. So, dapat ho talaga yung kung ano lang na personal na alam mo. So, kung hindi nyo personal, pwede nyo mang sasabihin na itong alam ko dahil sinabi ni ganito o ganyan. Pero kung nagkukwento po, ingat lang po na ganon. Na kung hindi kayo sigurado, kung tinatanong halimbawa lugar, sasabihin nyo rin po. Halimbawa yung date, yung petsa, sasabihin nyo rin po kung hindi kayo sigurado. Thank you. Alam niyo po, Ginoong Edgar, sige po, sumagot muna kayo. Sasabihin po kayo?
O, May tutuloy sasabihin ko na po. muna yung tanong kung wala kayo sasabihin. Wala, sir. Kasi kanina, unang kong tinanong, kasi nabanggit nyo yung PAOK TF. Ako po ang dating hepe ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force. Ang sabi ninyo, sa narration nyo kanina, nag-take notes nga ako, 2002, kayo'y nagtipon-tipon sa PAOK TF at pinag-usapan niyo yung pagkapatay kay Sally Sally Macdum, sir. Macdum na Sally isang Macdum. international terrorist. Kanina ko pa gusto mag-react kasi ang alam ko wala nang PAOK TF noong 2002. Dahil ako'y tumakbong kandidato bilang senador noong May 2001 at ako'y nag-dim resign kasi nga nag-file ako ng Certificate of Candidacy at wala nang PAOK TF. So yun ang isang lapse kagad na nakita ko sa inyong testimonya. Nagbibilang nga ako kumbaga sa baseball ng strike. Ngayon po, pati kay Richard King, mukhang strike 2 na po kayo. So yun po, ang akin naman pinaghuhugutan doon, alam nyo, naranasan ko rin ito. Yung ako, halos tinatawanan ko lamang yung dinaranas ni Senator De Lima kasi parang pitik lang kung ikukumpara sa pinagdaanan ko noong 2001. Alam nyo, si Ador Mawanay, kung sino-sinong humarap dito sa Senado, hindi ko po siya kilala. Pero kung makapagkwento siya, siya'y nagbabalot daw kami ng siyabong dalawa doon sa aking opisina sa office ng Chief PNP at pinibebenta ko sa kanya. At alam nyo naman po, sa bandang huli, nag-retract siya ng kanyang statement. Lahat ng ginawa niya, kinain niya lahat dahil inamin niya talagang hindi totoo. At sinabi niya, nag-hack siya ng mga di umano yung mga bank accounts ko dito at saka abroad. Yun pala, hindi siya marunong mag-computer. No? So, yun po yung aking pinigugutan. Baka naman po hindi sa pinagbibintangan ko kayo, kaya gusto ko i-test yung inyong credibility kasi nga sa naranasan ko rin sa pagdinig sa Senado, may mga testigo na talagang walang alam pero napag-utusan lamang ng kung sino, nag-testify na akala mo talagang alam ng lahat. So, yun po yung pinanggagalingan o pinaguhugutan na mga tinatanong ko sa inyo. Ang sunod ko pong tanong, kilala niyo po bang personal si General De La Rosa? Tatanungin ko naman si General De La Rosa, kilala niyo bang personal itong si Mr. Edgar Matubato? Your Honor, this is the first time that I see this person. I hear this name, narinig ko yung pangalan niyan, Edgar Matubato, doon sa Davao, Tirador daw. Pero yung mukha, hindi ko kilala. Ngayon ko lang talaga nakita, Your Honor. Anyway, that's word against word. Iyan pa yung isa. Kaya nga gusto ko mag-test tayo ng credibility dito, yung credibility test. Kasi kayo yung pangunahing testigong naririto. So, Opo, sir. yun. Ano yung mga pagkakataon na kayo'y nagkasama ni General De La Rosa? Petsa, kailan, saan? Sige po. Hindi ko lang matatandaan, sir. Basta yung dati niyang, hindi ko matandaan yung kung anong taon yung doon kami sa PAOK, na sila si Arthur Las Cañas, si Colonel na ngayon, si Colonel Rivera, si Tony Rivera. Siya talaga ang mga tao niya noon. Doon kami pumunta sa Kabagyo, yung office. Hindi ko matandaan yung taon na. Pumunta kami doon, dinala namin so... Bakit yung sinabi kanina 2002? Hindi nyo pala matandaan yung taon. Hindi ko lang matatandaan yung taon kasi parang nalilito din ako. Basta dinala namin sa opisina ng PAO. Wala na nga pong PAOK. Kailan ba napatay si Macdum? 2000, basta 2000 to, hindi ko na yung pagdala namin. Verify din natin yan. Kung kailan siya napatay, madaling i-google yan. Alam niyo po ba yung circumstances, yung pagkapatay o kung kailan napatay si Macdum? Yung sinasabing, General De La Rosa, please. Your Honor, if given the permission, first, wala po akong tao sa PAOK-TF na Arthur Las Cañas. At never ko yan ginamit sila sa operations, yung Arthur Las Cañas na yan. At pangalawa po, Your Honor, wala po kaming target na Sally Macdum. So how can the PAOK-TF be dragged into this, itong killing na ito, kung ito may totoo, paano na-drag na hindi ko man, wala kaming target na ganung pangalan. At, Your Honor,
yung sinasabi niya, dinadala niya doon sa office ng PAOK-TIP, I don't know kung totoong nandoon sila sa opisina ng PAOK-TIP. Basta ako, wala akong personal knowledge na pumunta sila doon at may dala-dala silang tao na huli nila na in the name of that Sally Macdom. So, wala. I am surprised with this statement, Your Honor. And in fact, I can look at his eyes. Edgar, kung totoo man, meron bang isang instance na nagkita tayo, sorry, nakasama tayo? General De La Rosa, you address your question to the Yes, chair. Your Honor. Sorry, Your Honor. So, Yeah, you may pwede ho respond. bang mag-react doon? So sinasabi niya nga ho, hindi pa ho kayo niya nakita noon, hindi daw kayo kilala. Although kilala yung pangalan nyo na bilang tirador. Ano ho bang masasabi nyo doon? Palagi ako roon sa opisina, palagi. Pero hindi kami lumalapit sa kanya. Ang lumalapit talaga doon sa opisina. Edgar, ba't naiiba na yung statement mo ngayon nung kinonfront ka ni General De La Rosa? Kanina, sigurado mo, nakasama mo si General De La Rosa, nag-uusap kayo, pag-uusapan niyo yung pagkapatay kay Macdum. Yan ang sinasabi kong kredibilidad ng isang testigo. Kung naintindihan mo yung... hindi ako marunong magbisaya sorry. No? Sir. Kung naintindihan mo yung aking Iintindihan po na niyo po Tagalog. ba yung punto niya? Pakisagot po. Basta dinala namin sa opisina, nag-usap kami nila Arthur Las Cañas. Dinala namin sa harap niya si Sally Macdom. Dinala namin bago biniyahe namin ng MAA. Doon namin pinatay sa MAA. Ang problema nga, hindi niya naging tao si Arthur. Parang Sa PAOK-TF, paano yun? attachment lang yun si Arthur Las Cañas, sir. Doon. Yung heinous crime, uma-attach yan sa malakas nga unit. Ay, naku, no further questions, Madam Chair. Pwede nyo ho bang, ganun ho yung punto ni Senator Lacson na dahil dininay nga po ni General Bato na kilala kayo. Diyan sa punto mismo ng insidente kay Sally Macdum. So, pakikwento nga ho uli, ano ho ba talaga nangyari diyan sa pagpatay kay Sally Macdum? Para maintindihan ho namin. Si Sally Macdom, suspect ng terrorist. Hinuli namin sa Piña Plata. Doon sa Piña Plata sa itaas ng palengke. Hinuli namin. Kailan po ulit ito? Hindi nyo na matandaan ngayon. Taon man lang. Basta mga 2002, ganyan, sir. Wala na nga PAOK-TF ng 2002, ginoong Mato-Bato. No. Wala na ako eh. Senador basta- na po ako noong 2002. Ganyan lang ang nakukuhan ko. Yun ang naaalala niyo, 2002. Parang naalala ko Okay, lang. so sige po, sumunod. Continue po. Kinuha namin doon sa Piña Plata, mga 7 kami katao ang nag-lead si Arthur Las Cañas, si Caputi, si Jim Tan, si Purok, si Aquino. Yan ang kasama ako doon sa pagdukot kang Sally Macdom. Tapos po, Tapos dinala namin sa Maakwari. doon yung pinatay. Opo. Pero yung punto nga ho kanina na hindi naman kayo kilala talaga ni General Bato. So kilala ho ba kayo? Parang ako si Mawana, hindi ko nakita sa buong buhay ko. Biglang ko mag-testify. Akala mo magkaibigan kaming dalawa eh. Sabi, nagbabalot kami ng Cebu. Sabi niya, 15 kilo. Nilagay ko sa backpack sa kanyang backpack. Dinala sa Green Hills. Dinliver. Mantakin yung ganong klaseng testimony. Maraming naniwala. So kayo po, ano po masasabi nyo? So kilala ho ba niya kayo? Ako, kilala ko si General De La Rosa pero hindi kami nag-uusap. Hindi kayo nag-uusap. Opo. Kilala nyo siya. Oo. Pero hindi ho kayo kilala. Hindi po kayo kilala. So, tama ho ba yon? So, mas totoo yung sinasabi ni General De La Rosa na hindi kayo kilala niya. Of course, kilala niyo si General De La Rosa dahil naging Chief of Police ng Davao eh. Makikilala niyo talaga kung taga Davao kayo. Talaga ako, sumasama talaga ako, sir, kang Arthur Las Cañas. Nag-uusap silang dalawa. Kami, bawal man kami kikausap sa kanya. Pero nandoon lang ako sa gilid ni Arthur Las Cañas. Naalala ko yung kaibigan ko, sabi niya, girlfriend ko yan, pero hindi niya alam na girlfriend ko siya. Pilit nga po yon.
na yung si Arthur Las Cañas ang kumakausap kay General Bato. Yun ho ang testimonya nyo. Opo. Pero Opo, ma'am. nandun kayo, Andoon ako. si Las Cañas. Oo. Wala nang iba na parang kumakausap din kay General Bato noon sa grupo nyo? Si Colonel Rivera, Tony Rivera. Sino po yun? Si Tony Rivera. Ngayon, ang posisyon ni Colonel Rivera, tagpasalita ng PNP sa PR11. Rivera. Oo, Tony Rivera. Kilala ho ba ni General Bato? General Bato, do you know, General De La Rosa, do you know Rivera? Yes, Your Honor. Sino po ito? Police po siya ngayon ng Davao City Police Office, Your Honor. Dati na po tang tao nyo? Sa Paoctave, Your Honor. Si Rivera. Si Rivera. So, sino pa ho? Yung alam nyong tao ni General De La Rosa? Si Colonel Abode nga nag-retire. Si Dionisio Abode. Mhm. Dionisio Abode at saka si Ray Capote. Nag-retire na din. Tao din po dati ni General De La Rosa. Basta sila ang magkasama. At yung mga binanggit niyo nga ho, sino ho yun? Capote? Sino pa ho? Sino pa ho? Si Arthur Las Cañas. Hindi, yung kakabanggit niyo lang po. Capote at Si Tony Rivera. Rivera. Na kinonfirm niya naman nakilala. Pero yung si Capote, kasama rin ho ba yan dyan sa DDS? Kasama, ma'am. Kasama. Kilala mo siya? Opo. At kilala mo na tao ni General De La Rosa? Opo, ma'am. General De La Rosa, can I have the... Your Honor, never ko po naging tao sa Paoctave yan si Capote, Your Honor. Sino po Yung ito binanggit po niya mga kasama nila nung sinasabi niya MacDom, wala po kong tao din, Your Honor. Lahat yung mga heinous crime unit yun, Your Honor. Ang pagkakaalam ko. At hindi ko po yung mga tauhan. So, do you confirm, General De La Rosa, that there is such a unit called Heinous Crime Section? Meron, Your Honor. Ano po itong mga to? Heinous crime, under yan sila ng detective and investigation branch ng Davao City Police Office, Your Honor. Kilala mo po kung sino yung mga miyembro ng Heinous Crime Section? Yung pinagsasabi niya kay na, Your Honor, na kasama niya, yan, mga taga-heinous crime yun. So, ano ho ba talagang Heinous Crime Section? Kasi narinig ho natin ang testigo, ang sabi niya, yung Heinous Crime Section, pagkakatanda ko yung sinabi niya, mga polis ni Mayor at ginagamit pala sila sa mga patayan. Kung totoo po yung sinasabi ng ating witness na paulit-ulit niyang binabanggit yan, si Las Cañas. So, sa pagkakaalam nyo, nung sa termino nyo sa Davao, whether sa PAOK-TF o later, in whatever capacity sa Davao, ano ho ba ang Heinous Crime Section? Alam ko yun, Your Honor, yung basta yung nung ako ang chief ng PAOK-TF sa Davao City, sa Eastern Mindanao, Your Honor, alam ko yung Davao City, meron siyang unit na heinous crime section. Yan yung mga nag-investigate ng mga heinous crimes, Your Honor. Then, wala po kayong naririnig noon, na whether reports o mga impormasyon kahit kanino, wala kayong naririnig na impormasyon na yung Heinous Crime Section, yun nga yung mga sinasabing DDS? wala pa akong narinig, Your Honor. When I became the city director of Davao City, Your Honor, wala na po yung unit na yan, Your Honor. Hindi Yung ko po yan Heinous Crime ginagamit. Section. Yes, Your Honor. Kailan nga ho kayo naging city director? 20 I think around 2011 to 13, Your Honor. And yung sa PAOK-TF nyo naman po, anong taon kayo? 1999 hanggang natapos yung termino ni Presidente Irap, Your Honor, na resolve January 2001, Your Honor. Okay, so yung tinitingnan natin, yung sinasabi ng ating testigo na At mukhang mali yung 2002 kasi wala na nga ho yung PAOK-TF.
No, tatanungin ko rin po si Mr. Matubato, kasi palagi nyo nga hong binabanggit yung PAOK TF dahil alam nyo hong siya yung dati, si General De La Rosa po, yung dating PAOK TF. Pero sigurado po kayo na iba naman syempre yung heinous crime section. Correct? At wala namang kinalaman doon si General De La Rosa sa heinous crime section, although he just confirmed that he was aware of this particular unit. Di ho ba? Po, ma'am. So kaya lang, palagi nyo nga binabanggit na PAOK TF yung pagpunta nyo. So kaya ang aking payo ko po sa inyo ay linawin nyo ng husto, kahit hindi po ngayon, i-try to recall yung sinasabi nyong taon, 2002. Kasi tama ho si Senator Lacson na yung PAOK TF is hanggang 2001 lang. At kinonfirm nga ni General De La Rosa. So kung pwede po sana, ganun ang medyo anuhin nyo po yun. Try to recall, 2002 ba to? Talaga, or 2001, etc. And then mas maganda, maybe in the next hearing, kung may pagkakataon pa, na ilinaw nyo ng husto yung sinasabi nyo kung bakit sinasabi nyo na nung unang kilala si General De La Rosa. Anong mga circumstances yung sinasabi nyo na nakilala ni General De La Rosa kayo? Pwede ho? Ilang ma'am, sumasama ako sa opisyal namin, yung si Arthur Las Cañas. Palagi ako nandoon sa gilid niya. So nag-uusap sila, bawal man kami makausap sa kanya, ma'am. So nakikita mo siya, Oo, kikita ko siya. pero hindi ka nga niya kilala. Oo, hindi siguro niya ako kilala, ma'am, pero ako nakakilala talaga ako sa kanya. Oh. Si Sally Macdum, yung insidente ni Sally Macdum, ganun pa rin, pinaninindigan niyo ho ba yun na talagang dinala niyo si Sally Macdum sa sinasabi niyong opisina, PAOK TF? Opo, ma'am, pero nakuha lang siguro ako ng taon na kuan lang ako nga parang hindi ko na nalalaman yung taon na yan. Oo. Madam Basta siguro ako dinala na namin, ma'am. Yes, Senator Yeah. Lacson. Before I leave, kasi meron akong meeting din, huling tanong na lang, Yes. huling comment na lang. Alam nyo, kanina pa ako Google kay Sally Macdum. Gigil na ako kag-Google. Walang Sally Macdum na lumalabas. Baka naman non-existent yan. Maski kayo, subukan nyo yung Google, wala kayo makikita ng Sally Macdum. International terrorist, dapat lalabas yan. Ganon ho ba? Sino ho bang nagsabi sa inyo na international terrorist o pinaghihinalaan lang siyang international terrorist? Sino ho ba nagsabi sa inyo? Kanyas, ma'am, yung hinuli namin sa itaas ng palengke ng Samal Island Garden Site. Sa Island Garden City of Samal. Si Las Cañas ang nagsabi na si Sally Macdum ay international terrorist. Opo, ma'am. Naniwala po kayo doon? Opo, ma'am. Okay, yung pagpatay kay Sally Macdum, pinaninindigan niyo ho ba yun na meron kayong pinatay na tao ng pangalan Sally Macdum? Opo, ma'am. Kasi pinailan ako ng kaso, ma'am, ng kidnapping kang Sally Macdum. Hindi ko sila tinuro. Parang inako ko rin. Pinailan ako sa MBI. Meron ho bang records noon? Meron, ma'am. Merong record sa kuwan yan. Ikaw ang kinasuhan Oo, ako ang doon sa kinasuhan, ma'am. pagdukot kay Sally Macdum. Opo, ma'am. We will also request in due time the subpoena. Pero yun na nga ho, yung advice ko sa inyo, alalahanin nyo ho ng gusto kung anong taon po ito. Para hindi ho kami nalilito kasi baka nga, kailangan nga ho talagang maano ang inyo kung nagsasabi po kayo ng totoo o hindi. Di ho ba? Opo, ma'am. Okay, so next, Thank you, Madam Chair. Magandang tanghali po sa ating lahat. Magandang tanghali, Edgar. Sabi niyo po, kayo po ay 57 at sumali kayo sa CAFGO noong 1982. So 23 years old po kayo noon, nung sumali kayo ng CAFGO? Opo, sir. Sa Davao ho ba kayo pinanganak? Oo. Sa Davao rin kayo lumaki? Opo. Anong tinapos niyo po? Saan kayo nag-aaral? Sa Davao din po? Elementary lang po ang tinapos ko. Elementary. Saan kayo nag-aaral ho? Sa anong eskwelahan ho? Ano, sir? Anong eskwelahan? Anong paaralan po ninyo ng elementary? Barangay lang, Tamayong. Barangay Tamayon. Grade 6 po ang tinapos nyo?
Hindi. Yung elementary lang. Hindi ako nakatapos. Anong grade ka umalis ng paaralan ho? Grade 1 lang ako. Grade 1. Oo, grade 1 lang. Anong ginawa niyo po mula grade 1 hanggang bago kayo sumali ho ng CAFGU? Dati, farmer. Tapos, Nagsaka ho kayo? oo. I see. Nabuhay naman kuya sa pagsasaka. Opo. Pero mahirap ba ho ba ang buhay ng pagsasaka ninyo? Mahirap naman. Anong tinanim ni ho ninyo yun? Yung kape at saka Kape. yung Saging. mais, saging. Mais, okay. Nung CAFGU ho kayo, may pinapatay na ho kayo? Bago kasi sabi ninyo, 1988 pa kayo naging bahagi ng Lambada Boys. Opo. At sabi nyo, 1988 to 2013, pumapatay na ho kayo, di ba? Sabi nyo, libo-libo, halos 1,000 ang namatay sa Davao City. Tama ho ba? Opo. Ikaw mismo ho, ilan ang pinatay ninyo? Ilan ang binaril po ninyo? Sa akin lang, 1988 ang umpisa hanggang 2000.